Ginagamit ito to charge rechargeable lithium batteries. In addition, meron itong features na to provide necessary protection required by lithium batteries. Meron siyang HBD, meron siyang LBD, high voltage disconnect, at meron siyang low voltage disconnect. Napakagandang module na a must-have sa mga solar enthusiast. So at the end of this video, papakita ko sa inyo kung paano ko to ginagamit, paano siniset up, paano ina-adjust yung mga settings niya para magamit mo sa mga solar and lithium batteries natin. Napaka-importante nito, lalong-lalo na dahil hindi lahat ng oras ay nababantayan mo ang mga batteries nyo. So ito ang malaking tulong na kailangan. So please bear with me on this video, i-discuss natin yan. Okay? Hey, good morning. Dito na naman tayo sa ating toolshed, nagbabalik. At meron tayo ditong charge and discharge module na pag-uusapan ngayong araw. Matagal-tagal na to sa akin at ginagamit natin to dito sa solar setup natin. Yan. Napakagandang module na a must-have sa mga solar enthusiast. So at the end of this video, papakita ko sa inyo kung paano ko to ginagamit, paano siniset up, paano ina-adjust yung mga settings niya. So let's discuss the physical appearance first of this module or the description. Dito makikita nyo, meron tayong input, voltage input, and voltage input. Yan yung positive side at ito yung negative side. And dito naman sa right side ay meron tayong output na positive dyan, as you can see dito sa plus sign, and out na negative. So ngayon meron tayo ditong indicator, yung red na nakailaw. Ibig sabihin ay activated yung kanyang relay, at ito yung 30 amps relay. Malaki siya, maganda yung relay na ginamit dito, at meron itong 5 volts na coil. So yan, meron tayo ditong mga back regulator, diode, inductor, so on and so forth. Wala siyang masyadong piyesang nakalagay. Very simple yung design niya. And meron siya dito sa likod ng LED driver. Yan. Ito. May LED driver siya for para yan dito sa display niya. And meron din siyang microcontroller. Yan. And meron siya dito nakalagay na sana nakikita nyo yung XY-CD63L HK. Yan yung model nya. So much for the description. Ito yung physical appearance nya. Meron din siya ditong spacer para kung ilalagay mo siya sa power wall mo ay medyo makakahinga yung yung driver nya sa likod. So, napakaganda nito dahil dito sa setup natin sa toolshed ay may mga oras na hindi mahina yung charging natin sa solar panels natin. So, pag ganyan, yung batteries natin ay hindi masyadong na-fully charged. So, ang gamit ko nito, pag na-set up nyo to sa HBD nya o high voltage disconnect, pag na-full charge na yung battery mo, ay mag-a-automatic shut off ito dahil dito sa relay niya. And pag inabot naman yung voltage ng battery mo na lobat na siya, ay mag-a-automatic itong mag-charge. Ngayon, dito ka kukuha sa input, may nilagay tayo ditong bench power supply. Siya yung nakakonect dito. At yung bench power supply natin ay naka-on lang yan palagi para mag-support sa ating batteries. Ngayon, at the same time, may solar panel tayo na nagcha-charge sa battery natin. So, kung na-full charge niya yung battery natin or nalalagyan niya ng power, hindi naman ito gagana. So, dun lang siya sa solar panel kukuha ng charge. But, if in cases na medyo maulan, makulimlim, walang araw, walang liwanag, so, yung battery natin ay nalolobat dahil ginagamit natin. And when that time comes, napalobat na siya, dito papasok ang relay natin. So, hindi natin mafu-fully discharge yung ating batteries at mapoproteksyon na natin siya na hindi natin magagamit yung life cycle niya. Dahil dito, pag nakaabot siya dun sa voltage na lobat na siya, ay magcha-charge ito
para masuportahan yung battery natin. Para yung use of your battery ay magpi-play lang dyan sa chart na 14.4 to 12.6 volts or 12.7 or kung saan mo siya gustong i-set up. So hindi na kailangan ang human intervention dyan kung meron ka nito. Hindi na kailangan na babalik ka, uuwi ka para i-charge yung battery mo. No need na dahil meron ka na nitong ating tinatawag na charge and discharge controller. So ang must have, kaya nasabi ko, yan yung pinagagamitan ko nito. Ginagamit natin sa mga cylindrical cells natin para i-charge yung battery natin. At ginagamit din natin to dito sa ating mga Eve cells na Minodify. Yan, makikita nyo dyan. Yan yung mga pinagagamitan natin. And gusto ko pa itong ilagay sa mga darating na future projects natin, sa mga solar batteries natin gagawin in the future. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito sineset up, paano yung settings nito, kung paano nyo i-modify yung mga parameters sa loob. Okay? To power up this module ay maglalagay tayo dito ng supply sa input voltage niya, sa positive and negative, at ang gagamitin nating supply ay yung bench power supply natin. So for the sake of this video, yung power supply natin ay nilagyan ko ng test probe, pero make sure na meron kayong mailalagay ditong takip para hindi magdikitan, kasi pag nagdikitan yan ay puputok yung fuse ng power supply nyo, baka masira pa. So beware, do it with caution. So ginawan ko ito ng nilagyan ko ng test probe para siya yung ilalagay natin dito. Okay, ikabit natin. Positive muna palagi pag nagkakabit tayo ng mga connections, ay uunahin natin palagi yung positive side. Okay, pero a word of caution, pag nilagay nyo na to sa solar setup nyo, huwag nyo kakalimutan na dapat meron yang DC breaker para pasiguro po tayo na pag nagdikitan yung ating mga negative and positive polarity ay may protection po yung mga gamit natin. Napaka-importante ng DC breaker. So yan, ay kabit na natin yung power supply niya at may na-reading na siya dito ng 14.5 volts and naka 14.5 or 14.6 yung ating binibigay ng power supply. So may connection na siya. At dito mapapansin natin ay na-activate na yung indicator niya, na ibig sabihin ay gumagana po yung ating relay. So dito meron na yung output, and to check that, gamitin natin tong multimeter natin to check yung voltage, or kung makita natin kung meron nga talaga siyang output na. Okay, yan natin dyan para makita nyo. Check natin yung positive side and negative side. Yun nga, meron nga, at meron siyang 14.63 na output na nire-read. Okay, almost parehas dito. And kung tataasan natin yung natin ay yung power supply natin, ay magchi-change yan. Okay, 16.6. Lagay natin siya sa, let's say, 24 volts. Yan, 24 volts. At 24 volts din dito. And also doon sa ating multimeter. Balik tayo sa 14.6. Okay. Yan. So, kita nyo na nag-change din siya. At meron na siyang output. Now, masiset ito. Ito yung settings ko sa high voltage disconnect. Pero bago yan, ay dito muna tayo sa two phases ng module na to. Dito sa chart, meron itong tinatawag na charging mode in at charging mode out. Now, dito tayo sa in muna. Diyan sa chart, makikita natin, meron itong input DC 6 volts to 60 volts na galing sa charger. Diyan sa input side. At diyan naman sa monitor, makikita nyo na meron siyang charge mode symbol na in. Then sa display ay makikita natin yung display na voltage,
at yung percentage ng battery or ng charging time. Dito naman sa right side ay nakakabit sa out yung battery natin na 6 volts to 60 volts. Then meron tayong red output indicator at yung tatlong button natin or knob na up, set, and down. So ito yung charging mode in nya. Ang ibig sabihin nito, kung gagamitin natin tong module na to for charging batteries, dapat nasa parameter tayo ng charging mode in. So yan yung importante. Okay? Sa baba naman makikita natin yung charging time at sa right side ay yung NBE or yung NBE ibig sabihin no battery connected. So pag nilagyan na natin to ng battery, may madidetect na siya at mawawala na yung NBE. Okay? Sa next chart naman ay makikita natin dito sa right side corner yung voltage or upper limit niya, yung up. Next is yung down, represented by DN. Yung charging time, up, DAP, at FAP. Itong tatlong ito ay mga timer. Ito ay mga delay timers lang. Hindi ko naman ito ginagamit. However, kung gusto nyong gamitin at paglaruan nyo, pwede rin. Anuhin nyo siya, i-discover nyo kung paano siya pinapagana. Pero ito, nase-set up lang naman ang mga time nito para pagdating nung triggered time na nilagay mo, meron siyang delay. Para hindi siya immediately, abrupt, ay mag-e-effect kaagad. So anyway, so dito naman sa discharging mode out nya, based on this illustration, makikita nyo dito sa left side ay meron tayong 6 volts to 60 volts na battery at nakakonect siya sa input. Now, based on this illustration, pag inabot yung voltage na sinet up mo dito sa center ng screen nya, ay mag-o-on yung ilaw mo or any battery na nilagay mo dyan or any apparatus na nilagay mo sa out ay ma-activate siya. And same as dito sa baba, meron siyang red output indicator. Nag-o-on yan, ilaw na yan kapag na-activate yung relay. And meron din siyang ditong tatlong setup. So anyway, mas maganda siguro dito para mas ma-illustrate ko sa inyo kung paano yung gumagana, ay gumamit tayo ng real-time example para ma-imagine nyo at ma-explain natin ng maigi kung paano nga yan gumagana. Para ma-illustrate natin yung discharging mode out nya, kailangan natin dito maglagay ng out sa portion na to. At meron tayo ditong ginawang nilagyan ko na yan ng tanda sa positive. Meron tayong socket dyan. At pakita ko rin sa inyo kung paano nyo malalaman yung polarity ng socket. So lalagay nyo yung multimeter para doon sa mga baguhan pa lang ay lalagay natin sa continuity. Hanapin natin yung continuity nito. Yan, natunog siya. So, ito yung positive side ng socket na to, yung nasa gitna. At yung negative ay yung sa paligid niya. So, para mahanap mo yan, ay ilalagay mo to dito sa isang wire. At pag tumunog siya, ay siya yung may connection dyan. So, yan. Ibig sabihin, yan yung positive niya. Kaya nilagyan ko na to ng electric tape para matandaan na natin para hindi magkabaliktadan yung polarity niya. Dito naman, ibig sabihin yung negative side. At dito wala siyang connection. Hindi siya natunog dyan. Pero dito natunog siya. Ito yung positive. Ilalagay natin dito sa positive side ng output. Yan. Kabit natin siya. Okay. Yung negative naman. Ngayon na-connect na natin siya, ay lalagyan natin ng 12 volts na ilaw. Meron tayo dito, yan. 8 watts na 12 volts. At para hindi kayo masilaw ng liwanag nito, ay takpan na lang natin. Makikita naman yan. Ito lang yung nakuha ko dito. Anyways, so yan. Now, ang presumption natin dito
papasukin mo yung ano niya, parameter niya, ay maglo-long press ka dito sa gitna. Yan. At magbi-blink yan. Lapit natin ng konti para makita nyo. Okay, then makikita nyo dito, meron siyang up na 13.4. Itong up na to ay ito yung tinatawag nating high voltage connect niya. At yung down naman ay yung low voltage disconnect. Okay, yan, meron siyang up, DAP, FAP. Yan yung mga tinatawag nating timer, delay. So di naman natin ginagamit yan, so lipasan na muna natin. At dito sa up, for example, pagdating ng set voltage natin na for example lagay natin to sa ayan, long press lang po, long press lang dito. Then pag nag blink siya, that's the time na isi-set mo na yung voltage nya. Halimbawa lagay natin to dito sa 14.6. Pag 14.6 na inabot ng voltage yung 14.6 ay ma-activate itong dito sa out natin at iilaw yung bulb. Ma-activate yung kung anong nakalagay nyo dyan ng mga aparatos ay ma-activate siya. At sunod nyan ay click muli itong sa gitna at papasok yung DN or down. So sa down naman, isiset natin yung voltage na kung anong voltage nyo gustong ilagay. So nilagay ko dyan ay 10 volts. Okay, 10 volts. Then para ma-activate yung ginawa natin, para ma-activate, ma-save, ay ilolong press natin yung sa gitna niya na set. So long press sa set. Ayan. So ibig sabihin, na-input na natin yung settings niya sa loob. So ngayon, para makita nyo, i-change natin yung ano natin, power supply natin dyan. Halimbawa, ay nag-charge na yung battery natin and you would want to look at this portion dito para makita nyo, magbabago yan. Change natin yung power supply natin, iakyat natin siya. Yan, 10.5. So dapat pag inabot yung sinet nating voltage na 14.6, dapat ay umilaw yung bulb natin dyan sa gilid. Okay, yun, lumampas tayo sa 14.6 at umilaw yung bulb natin. So yan. Ngayon halimbawa nag-discharge naman yung battery natin na low-bat at ginagamit natin, so bababa yan. So dapat pag narating niya yung voltage na sinet natin na 10 volts ay mag-off din yung ating bulb. Okay, baba natin siya. 10.6. Okay. So inabot na yung 10 volts at tumigil yung ilaw. Ngayon mapapansin nyo, nagbi-blink siya yung LED display niya. Nagbi-blink yan kasi ibig sabihin ay natapos na yung operation niya. At dito may makikita kayo na time display. In real time, kasi medyo mabilis yung paglilipat, kaya hindi niya nakakount yung oras. Pero sa totoo lang, pag ginamit nyo na to, meron dyan nakalagay kung ilang oras siya nagamit. Ang binibilang nito ay kung anong oras na activate yung relay niya. So dito walang nagre-register dahil abrupt yung pag-change natin. So ganun yan. At para mawala yung blink na yan, click any button lang dyan. So ganun lang po ang ano nito, ang sa discharging mode out niya. Okay, ulitin natin dyan. Mabilis kasi yung paglilipat natin, kaya hindi nagka-count yung time niya. Yan, and down. Okay, so ngayon lumipat naman tayo dun sa charging mode in ng module na to. Pero wala akong madadalang battery sa table natin para ipakita sa inyo yung charging mode in nito na setup. Kaya ang gagawin natin
ay kayo na lang ang dadalhin ko doon sa setup natin sa solar, kung saan meron tayo doon na nakasetup na nito para mapakita ko sa inyo. Okay, let's go. Okay, so ngayon nandito na tayo sa ano natin, sa setup natin dito sa tool shed, yung Eve cell natin. Yan ang ginagamit natin sa mga pang-ilaw lang dito sa ating tool shed. At dito makikita nyo, dito yung module natin ay nasa 13 volts at 42% yung battery charge. So, kung mapapansin nyo sa left side portion ay nandito na tayo sa tinatawag na charging mode in ng module natin. So dito ang setup, kapag nalobat yung battery natin, yan, may naka-connect dyan, ito naka-connect ito dito sa input niya, ay meron tayong naka-connect ditong power supply, dito yon, and nakaset yan sa 14.6 volts. So yan, may connection siya dyan papunta dito sa ating module input, and yung sa output niya ay nakakonect dito sa ating battery na may DC breaker. Yan, pag na-activate yung ating module, pag na-activate yan ay magcha-charge yung battery natin. So nakaset up ito sa settings na medyo masikip kasi. Anyways, I'll try my best. So dito ilolong press natin yan para makita natin. Oops, mali. Wait, tapusin muna natin at nag-cycle siya. So long press. Okay, long press. Ang ano niya, ang high voltage na disconnect niya, HBD na yung nandito natin at sa charging mode na tayo. So yung voltage natin ay nasa 13.8. For example, ilagay natin to dito sa taas-taasan natin. Lagay natin sa 14.4. Yan yung high voltage na disconnect natin. Na pag inabot niya yung voltage na 14.4 ay magdi-disconnect na siya. Hindi na siya magcha-charge. At yan na yung sinet up natin pinakapuno niya. 14.4 lang para hindi naman masyadong sagad. So dito naman sa down ay nakalagay siya sa 12.4. Medyo babaan pa natin yan. Lagay natin sa let's say 11.5. Okay, ganyan. So 11.5. So again, sunod dyan yung up, down, tsaka FAP. Ignore lang natin yan. And para ma-activate natin yan, ilolong press natin itong middle na button, yung set. Long press hanggang sa mawala yung blink. Okay. So now, na-set up na natin yan. At nakalagay siya sa 51%. Ilagay lang natin siya sa time. Okay. So ngayon, halimbawa, ay na-lobat yung ano natin, yung battery natin, na-lobat. Siyempre, bababa yung voltage niya. So pagdating niya dyan sa pagdating nito sa desired na 11.5 voltage sa down, ay automatic mag-charge yung battery natin. At pag inabot niya naman yung 14.4 ay i-stop na siya mag-charge automatically. So ngayon, medyo may hirapan tayong i-discharge ito dahil aabutin tayo ng ilang oras. So ang gagawin na lang natin para mapakita ko lang sa inyo ay sa ngayon nasa 13 volts yung battery natin. So ang gagawin natin, itataas natin yung low voltage ano natin, yung down. Yung down dito, itataas natin sa 13 volts para mag-effect. So set natin. Para for the sake of illustration, hindi na natin aantayin tong mag 11.5 pa dahil matagal yan. So iakyat natin yan. Iakyat natin siya sa 13 volts. So dapat pag inabot yung 13 volts ay magcha-charge na siya. Okay, 13 volts. So dapat pag sinet up natin to, dapat mag-charge yung battery. At pag inabot niya yung 14.4 ay mag-disconnect siya. Try natin, long press. Okay. So yun, successful. Nag-charge yung battery natin. Nag-activate yung red output indicator niya at gumana yung relay. Now, nag-charge na yung battery natin gamit itong ating power supply.
binabaan ko lang yung ano niya, amps niya, para hindi kaagad umakyat yung charging. Kasi pag nilagay ko yun sa 10 volts ay papalo yan ng malakas. Tataas natin para umakyat yung sina-charge natin doon dito, para pag inabot yung 14.4 volts ay magi-stop dapat siya. So gradually itaas natin tong amps niya dito. Medyo mahirap lang pero kaya yan. Lagay natin sa let's say 5 amps. Okay, at dito makikita natin ay bagyang umakyat yung charging niya. Nag 13.5 na. So akyat pa natin ng mga 6 amps. Okay, 6 amps at nag 13.6 na. Dapat pag inabot niya yung voltage na 14.4, dapat mag-stop yan para hindi ma-overcharge yung battery natin. So again, taas pa natin yung amps niya to let's say 8 amps. Taasan pa natin. Yun, nag 37 na, 13.8. At makikita nyo dito, yan. So taasan pa natin siya, gawin natin 9 amps. Okay, 9 amps. At dito makikita natin na nag 13.9 na. At tumunog na yung ano natin, fan ng ating power supply. Ngayon isagad na natin, itaas na natin siya sa pinakataas, 10 amps. Yan, 10.20, 10.2 ang pinakasagad na amps niya. Dito makikita natin ay nag 13.9 at aakyat na yan. So yan, pag nag 14.4 yan, dapat mag-disconnect na tong relay natin at magbi-blink ito. So yan yung mechanics niya. Magsa-cycle lang siya, mag-round the clock lang siya. So ngayon, as I have said yung kanina, papansin nyo, meron na siyang minutes na count dito. May 2 minutes na siya. Now, halimbawa, nag-charge ito ng let's say 4 hours. 4 hours yung makikita nyo dito. So, gumana na yung time dahil medyo tumatagal na kasi. So, yan, 14.4. So, ang gagawin natin, iiwan lang muna natin to dito. Yung cellphone natin para makita. Para makuha kung talagang mag-i-stop siya sa 14.4. At para siguro hindi tayo matagalan, babaan natin, i-set ulit natin. Pag nag-set tayo, mawawala yan. Pag nag-set tayo, ay ma-i-stop yung charging niya. Okay, nawala na yung ilaw, so nag-stop yung charging. Ilagay natin to sa, yung up ay ilagay natin sa 14.2 lang, 14.2 volts para madali. Then yung down ay 13 volts ulit. Okay, so long press. Ayan, nag-charge na siya. At gagawin natin ay tataasan ulit natin yung amps dito sa power supply. Iaakit natin sa gradually akit natin sa 10 volts. I mean 10 amps, sorry. So yan, 10.2 amps na siya. Nag-charge siya ng 14.6 volts at 10.2 amps. So dapat pag inabot nito yung natin, pag inabot yung 14.2 volts ay mag-i-stop na dapat yan. Dapat ma-deactivate itong red output indicator niya. So yan, antayin na muna natin ng ilang minuto. At siguro ay ifa-fast track na lang natin to para hindi tayo matagalan. Okay, parang abutin tayo ng siyam-siyam dito. Ang tagal. So, i-set up ulit natin. Change ulit natin. Okay. Babaan pa natin. At napakataas kasi.
gawin natin yung up niya ay gawin lang natin ng 14 volts. Okay, yung up niya gawin lang natin 14 volts. Then dito sa down gawin natin 13.1. At lagay lang natin muna sa 2 amps yung power supply natin. Ayan. Taasan natin yung down. Lagay natin sa 13.2 para mag-charge. Ayaw na. Ayan, nag-charge. So nag-charge na siya. So dito makikita natin na nag-charge na yung natin, yung battery. So pag inabot niya yung voltage na 14 volts, dapat mag-stop yung natin, yung charging. So makikita natin dyan ay 13.4 at yung up voltage natin ay 14 volts. Okay, so tataasan natin ngayon yung amps ng power supply natin dito sa gilid. Gradually iakyat natin. Yan, kung makikita nyo yung voltage ay umaakyat din siya. Okay, so dapat pag inabot yung voltage na 14 volts, 14.0 volts, ay dapat mag-stop na yung charging. Okay, 8 amps. Yun. Okay, now makikita nyo dito nag-up and down yan dahil mataas yung amps na nilalagay natin, malapit yung gap. So basta napakita natin na pag inabot niya yung 14 volts ay mag-i-stop siya ng charging. Yun lang naman ang objective natin dyan, para hindi ma-overcharge yung battery. So pero pag nailagay na natin yan sa down na nasa around 12.6 or 11.5, 10 volts, ay hindi na yan mag-on and off. So yan, tumunog na yung natin at nag-off na siya. So yan. Okay. Anyways, nag-on off yan dahil napakalapit ng voltage kasi. Hindi kasi natin to ma-adjust ng kung mag-aantay tayo na malubat yung battery natin ay aabutin tayo ng matagal. Anyway, basta naipakita ko sa inyo na pagdating niyan sa set voltage natin sa up niya ng 14 volts ay mag-shutdown yung charging niya para hindi siya mag-overcharge. Anyway, kung meron naman mga BMS yung mga battery nyo, ay hindi naman ma-overcharge talaga yan. Ang sa akin lang ay ang kagandahan ng module na to ay automatic siyang nag-charge and nag-on and off kapag yung battery natin ay inaabot yung desired na voltage na mataas at desired na voltage na mababa siya. So sana nakatulong itong video na to sa inyo at maraming salamat sa panonood nyo, and hanggang sa muli na content natin. So hanggang dito na lang po. God bless, keep safe, bye.